Ayun, hello, hello, hello. What's up? Nagbabalik ang BRC para sa part 2 ng structural theory. So yun guys, medyo natagal na yung part 2 kasi nga medyo busy. So, yeah. Pero huwag kayong mag-alala kasi may mga nag-upload naman ng mga kasama ko para sa ibang topics, iba't ibang mga subjects tulad ng ano, numerical. And nag-ano sila ng calculator techniques. So, panoorin nyo rin yun. Kahit pa paano eh, para mas marami pa kayong mas matutunan bukod dito sa structural theory na to. And yun nga, since marami na rin nanonood, kaya iwasan na natin yung mga di tulad dun sa part 1. And ayun nga may nag-suggest, which is proof namin na medyo hindi pala makita kapag naka-dark mode ang screen. That's why, ayan, lumipat ako sa light mode para kahit papano mas makita na. And babaguhin ko rin minsan yung ating mga pens para kahit papano ay hindi tayo nag-i-stick sa red. Minsan green, minsan red, minsan black, something like that. Pero huwag kayong mag-alala kasi yun ang importante yan, pang-highlight lang yan. Para kahit papano mas okay. So, yun pati nga pala sa calculator na emulator. Inisponsoran niya rin kami which is ito. Boom! Yan, maraming salamat kay Sir Jackster. Binigyan niya kami ng CalQ. Yan, umpisahan na natin pare. Ito ang pag-aaralan natin ngayon or ang sasagutan is yung sa boundary condition na medyo mahirap-hirap siya. Pero kaya naman. Solvable. Kaya masyadong mag-stick sa cantilever, mga simple supported gumawa kayo ng sariling problems na sa tingin nyo mas makakatulong sa inyo i-explore pa ang mga mahihirap. So yan, siguro mabilis lang to since madali lang to, kinuha ko na yung reactions para kahit papaano hindi na tayo maghanap-hanap ng mga reactions since medyo nakakabad trip yan kunin. Medyo laban sa oras. Pero, kailangan nyo pa rin ng accuracy para makuha ito. Kasi, kapag mali ito, boom, mali na lahat. Pare, ganun yun. Kaya, accuracy ang kailangan sa pagkuha ng reaction. So, kailangan double check palagi. Kung magmo-moment kayo dito, kailangan mag-moment rin kayo rito. Huwag kayong mag-summation of forces vertical kaagad. Kasi, what if mali ito, tas nag-summation of forces vertical kayo, edi mali na rin to. Wala kayong machi-check dun guys. Ingat lang. So, umpisa na natin. So, ang pinakahanap deflection sa A at deflection sa C. Dali lang yan. So, yun, mag-cut ka dito, tulad ng dati, tulad ng sinabi ko, gamitan na lang natin ng green. Yun o. Siyempre, pag nag-cut ka, anong susunod? Merong kailangang mag-extend kasi hindi umabot ah, yung load. Kaya, sa load, nakalimutan ko yung tawag dito, distributed load. Yan, so nag-extend tayo. Pag nag-extend tayo, anong mangyayari? Magbabayad ka ng utang mo. Yun, no? So, ganyan lang yun. So, kung ano yung load dito, yun lang rin yung load dito, guys. So, ganyan. Maglagay na tayo ng mga distances. Ito, x. Tapos ito, by segment ang ating mga distances. X minus 2. Alam natin yan. Posibleng hindi.
And last but not the least, x minus 3.5. Okay, so meron na tayong mga ito, distances. So anong susunod? Yung ating paggawa ng equation, which is yung moment, is equals to y double prime ei. Yun o, medyo lalakihan na rin natin para makita nyo. Kailangan natin na lakihan. And next, syempre, itong 10 kilonewton kaagad ang una nating imo-moment from D. So, kapag ka nag-moment yan dito sa D, anong ikot niyan? Counter. So, negative 10x. Distance niya, moment arm, is x. Sunod is itong reaction dito, which is yung ikot niya is positive kasi clockwise. Baliktad. Clockwise kasi positive. Ano? Ah, tama. Mali. Basta yun na yun. Tandaan nyo na lang. Clockwise siya. X minus 2. So yan, tinuro ko na to sa part 1. Panoorin nyo na lang yung part 1 para kahit pa paano ay makasunod kayo kung di nyo pa napapanood. So yan, ito namang in-extend natin na si distributed. Ang ikot niyan is counter. So negative 5 x minus 2. Kaya na itong buo, kinonsider na natin yan. So ito rin yung kanyang base. Tapos yung kanyang moment arm, x minus 2 over 2. So simplify. Simplify natin. Kunin yung calculator nyo, 5 over 2. Kahit anong sabihin mo, yan ay equal sa, yun muna natin, 5 over 2. 2.5 yan pare. Diba? So 2.5. Kaya natin konti. X minus 2 squared. Next, yung last, which is ito. Ganun lang din. Parehas lang. Isi-simplify na lang natin. Naka-positive siya. 2.5 x minus 3.5 naman siya. And don't forget, naka-squared yan. Lagi bang parehas ito at ito? Hindi ko alam, pero kataon kasi nga, ito lang rin yan eh, since rectangle siya, tapos ito lang yung nagbago sa kanila since same loadings lang kasi. So ito lang nagbago. So basically, yan lang rin yun. Nagbago lang yung kanyang moment arm. And yun, susunod tayo is yung sa slope. Pangit ng slope. You know, ganyan. Y prime EI. So yun, sinabi mo sa kailangan mag-integrate tayo. Integrate natin itong nagawa natin equation para makuha natin yung equation natin sa slope. Ito, pag in-integrate mo, ilan yan? Negative 5x squared. Sige, simplify ko lang kaagad para mabilis. So ito, integrate natin. 535 over 24 times 2. So ilan yan? 535, 48. 48 x, oops, minus 2 squared. Minus, ilan to? 2.5 over 3. X minus 2 cube. Plus, same lang ulit. I-zoom out ko na lang kasi hindi kasya.
2.5 over 3, x minus 3.5 cube, plus yung ating constant. Huwag yung kakalimutan lang. So, sa deflection naman tayo, integrate natin yung nakuha nating equation dun sa in-integrate natin kanina. Ito yun, which is yung sa slope. Integrate lang natin yan is equals to negative 5x cubed over 3 plus, ngayon, 535 over 48 times, ilan ba yan? 3 na yung daragdag kasi nakadinag. Alam niyo naman yan na siguro kasi calculus lang to eh. 144 x minus 2 cube minus 2.5, 4 times 3, 12, x minus 2 is to 4 plus 2.5 over 12 x minus 3.5 is to 4 plus c1x plus c1x plus c2. Pag in-integrate mo yung constant, magkakaroon ng x. So, yun lang yun. Boundary condition na tayo, guys. So, madali lang ito, no? Maghahanap ka ng magzi-zero tong dalawa. Deflection or slope. So, sa tingin nyo, ano yung magzi-zero sa gantong itsura ng beam? Itong slope, di ba? Hindi naman pwede. Bakit? Kasi nga, maximum lang yung makikita nating pwedeng mag-zero sa gantong beam. Unless, siya ay cantilever. Sa cantilever, zero ang deflection, zero ang slope. Bakit zero? Liwanag ko na yun sa part 1. So, dahil wala naman talagang deflection sa fixed support. And at the same time, wala ring slope. Bakit? Yung tangent niyan, pare, padiretso lang yan. So, there's no slope or there's no deflection. So, ibig sabihin, deflection dito is 0. Ngayon, sa simply supported or sa mga support, simply support tulad ng pin, may mga angles yung mga yan or may mga slope kasi pag ganyan sila. Pero walang deflection. Kasi kahit anong gawin mong pababa dyan, bigyan mo ng loads, hindi yan bababa. So, ibig sabihin, wala siyang deflection. Equals to 0. Ngayon, sa slope naman, bakit hindi nagzi-zero ang slope sa mga gantong supports? Kasi, kapag in-imagine mo pare, meron yang angle or slope. Kasi kapag naglagay ka ng tangent dito sa pinaka-point niya, let's say dito, pinaka-point niya, hindi siya straight or hindi nyo ma-imagine, pero may angle yan or slope. So kapag naglagay ka ng x dito, which is yung sa Cartesian plane, see this is x, meron tayo ditong tinatawag na slope, which is a slope yun ng ating support. That means, itong slope natin is not equal to 0. So, yun lang. That means, sa mga gantong support, ang mag-zero lang dito is sa deflection. So, siya talaga yung kailangan natin ngayon.
So, copy natin siya for boundary condition. I-resend natin to. So, yun. Ang alam natin, di ba, zero yung slope dito. I mean, deflection. That means, ang distance niyan is 2. Yan yung isasalpok natin sa x. So, cancel natin to since zero na ang deflection dito sa support na to. Ayun, bibigyan natin ng, oh wait lang, natakpan. Yan. Sorry, medyo natakpan ng calculator yon. My bad. Nakita niyo naman siguro yung pagpapaliwanag ko kanina dun sa ano eh, deflection, something like that. I hope. Okay, goods na tayo. Ulitin ko na lang. So, yun, since zero na yung deflection natin dito, papalitan lang natin to. Tapos, yung x natin is 2 meters. That means yan yung ilalagay natin sa x. So, cancel natin to, magiging 0. Tapos, yung ating x magiging 2 meters kasi nandoon yung distance ng support natin. So, papalitan natin to ng 2. Ito, pinaliwanag ko na to, di ba? Na kapag nag-2 or nag-0 or nag-negative, ibig sabihin, 0 na siya. So, cancel mo na to. Same as this, cancel. Same as this, 2 minus 3.5 is negative. That means this cancel. Tapos ito, palitan mo lang ng 2. Meron ka ng equation 1. So, 0 is equals to, type natin sa calc, no? Uh, Negative 5 to cube over 3. And the rest, wala na, 0 na lahat. So, ito lang. Negative 40 over 3 ang sagot. 40 over 3 plus itong 2x I mean na 2c1 plus yung c2 natin. So, ibig sabihin, meron na tayong equation 1. So, transpose na lang natin tong constant dito para mas maging maayos yung ating sheet. I mean, sorry. Maayos yung ating equation. Basta yun, equation 1. Equation 1. Ulitan natin para hindi tayo malito mamaya. So, copy paste na ulit natin. Yan. This is for our equation 2, which is yung support natin sa dulo, which is yung roller. So, ang distance niyan is 5 meters. So, since nag-zero naman na yung slope natin, zero na natin yung slope. Palitan mo lang to ng 5 meters. Palitan mo lang to ng 5. So, kapag 5 minus 2 is equals to 3, positive. So, goods pa yan. This also good. This also good. This also good. Salpak mo sa calculator yung mga nangyayari sa mundo, pare. So, mas maganda dito, no? Ang gawin mo is, salpakan mo na lang sila ng x. Alpha x cube over 3 plus 535.44 x minus 2 raised to 4, I mean 3 minus 2.5 over 12 x
minus 2 raised to 4 plus 2.5 over 12 x minus 3.5 raised to 4. So, i-calc nyo lang, pindutin nyo lang tong calc. After nyo pindutin yan, isalpak nyo yung 3.5. Sorry, salpak nyo yung 5. So, enter nyo yan, bang, makukuha nyo is negative 123.8411. 0 is equals to negative 123.8411 plus 5C1 plus C2. So, yan. Ayusin natin yung equation natin. 5C1 plus C2 is equals to 123.8411. So, meron na tayong equation 2. Ayan. Paano to? Alam niyo naman na siguro to. Pwede kayong mag-manual, mag, ah, mag Gus Jordan, numerical, kung ano man yung trip nyo. Pero ako, calculator technique na lang tayo niyan. Pare. So yan, madali lang naman yan since may mga equations na tayo dito, no? Salpak nyo na lang sa calc nyo. Ano yan? Paano yan? Mode 5, 1. The equations to unknowns. Kung to, 3 equations, 3 unknowns naman, mode 5, 3. Mode 5, 2. Yan. Pero since ang equation lang natin is dalawa, mode 5, 1 lang. So, isalpak natin yung una nating equation, which is 2C1, which is salpak natin yung constant niya, 2. Salpak natin yung constant ng C2, which is 1. And yung nasa outside, equal, which is 40 over 3. Equal. So, salpak natin sa equation 2 yung ano niya, which is 5, 1, and 1, 2, 3, 4, 8, 4, 1, enter, enter. Nakuha na natin yung dalawang C1 ta C2. Tandaan nyo na lang yan. Sulat na lang natin. So, sa ating C1, lang palitan natin yung ballpen. C1 is equals to 36.8359 positive. Tapos sa C2 natin is equal to negative 60.3385. You know, meron na tayong C1 ta C2. So, kung since may C1 ta C2 na tayo, kunin na natin yung sagot. Deflection sa A ang hinahanap. Copy-paste natin yung deflection natin na nakuha na equation. Ilan ba distance ng A? 0. That means ilalagay mo sa X is equals to 0. So, kung 0 yan, cancel na yan, cancel, 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 cancel. So, ang natira is yung C2. Ilan ba yung value ng C2? Di ba ito lang yan? So, ibig sabihin, deflection sa A is equals to negative 60.3385. Tapos, i-divide natin sa EI. Divide both sides by EI. Ang ano nito is kilonewton meter cube, cubic meter. So, ang EI natin is meron. Hindi constant ang EI natin. Given. Salpak lang natin yan, guys. So, ilagay natin 200 GPa. So, expand na lang natin.
per millimeter. Tapos, 150 times 10 raised to 6 millimeter raised to 4. So, yan lang yun. Ngayon, magka-cancel si kilonewton, magka-cancel si millimeter squared, magka-cancel. Ang natira is millimeter squared. Ngayon, since naka-meter to, i-convert natin sa millimeter. So, 1,000 millimeter over 1 meter na naka-cube. So, magka-cancel to, cancel to. The same time, magka-cancel to na naka-cube, isa lang, which is ito, dalawa. So, ang matitira is millimeter. So, check na natin kung ano magiging sagot natin. Kunin yung mga calculators nyo. Yan. Balik tayo sa mode 1. Negative 60.3385. 1,000 cube over 200. 150 times 10 raised to 6. Ang sagot is negative 2.0113 millimeter. So, nasagot na tayo sa deflection sa A. So, ibig sabihin ng negative dyan, yan ay downwards. So, ang hinahanap is deflection naman sa C. Copy-paste natin yung equation natin and shoot. Tapos palitan natin ng ilan ba yung distance natin to C? 3.5. That means, palitan mo lang yung x ng 3.5. So, isalpak mo na lang sa kalpian. Tulad ng tinuro ko kanina, no? Yan. Paano ba to? Negative 5 alpha x cube 3 plus 535 over 144. Mas mabilis kapag sa ano, no, sa literal na calcu talaga kasi nga kamay mo ang ginagamit mo eh. Dito kasi mouse ang ginagamit ko so medyo mabagal. Yan nyo kapag ano, sinasolve ko, isolve nyo rin para kahit pa paano mas mabilis. Tas tignan nyo na lang kung sino tayo ng sagot. Much better i-adjust nyo na lang ng 10 seconds. Mga ganon. Alpha x minus 3.5 raised to 4 plus ano na nga yung ano natin, C1, 36. 36.8359 alpha x plus, negative 60.3385. So, 334 na lang since medyo hindi kinaya. So, ni-round off na lang natin, no? So, i-calc mo yan. Ilagay mo 3.5. Lalabas dyan is 8.662 or 8.6117. So, ang lalabas dito, deflection sa C, positive 8.6117 times 1,000 cube. Hindi ko na sinulat yung ano kasi madali na yan. 150 times 10 raised to 6. So, isalpak mo sa calculator.
Gawin mo na lang ans times 1,000 cube over 200 times 150 times 10 raised to 6. Lalabas na sagot dyan is 0.2871. 0.2871 millimeters. So, kung positive, ibig sabihin tumaas siya. So, ang magiging elastic curve ng ating beam is ganito. Copy ko lang. Kasama natin to. Ang elastic curve ng ating beam is ganito. Gumanyan siya. Basta ganyan siya. Idikit na lang natin sa sa support. Ayan. So, ang deflection dito is negative 2.01 millimeters. Tapos, ang deflection naman dito sa C is positive 0. Ilan? 2871 millimeters. So, yan lang. Di ba? Mabilis. So, basically, tapos na tayo, guys. So, ganun lang kadali at kabasic. So, basically, ganito lang yung double integration method. So, next is, ano yung susunod natin? The next topic, which is moment area method. So, yun. Moment area method. Ito, madali lang rin naman to. Kaso ang problema, kailangan mo nang mag-isip kung paano yung kanyang elastic curve. Actually, hindi naman gano'n. May formula naman for this, pero, yeah, kailangan mo ng elastic curve pa rin. Since kailangan mo imagine yung may mga tangents. Para kanina, nilagyan ko ng tangents yung So, after mo kunin yung tangents, may mga slope dyan. Dito mo kukunin yung slope. So, basically, ah, kailangan magaling ka sa trigo, sa triangles, or should I say areas. Or sabihin na lang natin, magaling ka sa geometry. So, yan yung mga yan. And, syempre, magkakaroon ng mga distances dyan sa bawat, ganyan, bawat tangents. So, ganun lang yun. Madali lang kung magaling ka dito sa, yan lang naman yung kailangan niya sa moment area method. So, basically, siguro mag-upload na lang ako sa future kapag di na busy, ganyan. So, yun lang ulit. Peace. Sana natuto kayo. BRC nga pala. Like and subscribe, mga pari.